Para manumbalik ang sigla ng ating katawan, kailangan nating alamin kung ano ang sanhi ng pagkakasakit. So, unang-una na nga po dyan yung environmental causes. Nandyan yung stress. Pagkatapos, yung kulang sa tulog, drinking alcohol, naninigarilyo, at unhealthy diet. Sa lahat po na na-mention ko po na dahilan ng sakit, ang numero 1 po dyan ay yung pagkain po ng tama, yung nutrition. Sabi nga po ni Dr. Stephen Kopecky, siya po ay isang top cardiologist dito po sa Amerika sa isang sikat po na hospital na Mayo Clinic. Ang sabi po niya, ang nutrition daw ang sanhi. Number 1 cause na po ngayon sa early death at saka early disease development dito po sa US at sa buong mundo. So, ang pinakauna po natin gawin ay ayusin po natin yung ating kinakain. Kasi yan nga po ang pinakadahilan, di po ba? So, una-una na po dyan ay iwasan po natin yung mga sugary and processed foods. So, ano ba yung mga sugary and processed foods? Napakadali lang pong malaman kung ano yung mga ito. Lahat ng pagkain po na hindi ginawa ni God, ginawa po ng tao, processed na po yan. Di po ba? Katulad na lang halimbawa ng cakes, pastries, cookies, biscuits, donuts, lahat po yan, Siyempre po yung mga soda, yung mga flavored juices, lahat po yan ay kailangan po nating iwasan. Kasi alam niyo po ba na yung fatty liver na yan ay hindi lang naman ang sanhi ay cholesterol o taba. Kung hindi din po, sobrang dami ng pagkain ng mga processed at sugary foods na yan. Kasi mahirap na po kung magkaroon po tayo ng fatty liver dahil itong liver po natin, napakahalagang organ po yan for detoxification. Kasama na po dyan yung kidneys, yung ating pong skin, yung lungs po natin, pati na po yung gastrointestinal tract. Kaya pag nasira po ito ay mababawasan na po yung pag-detoxify ng mga toxins po ng ating katawan. So kailangan po talaga natin ingatan po yung atin pong liver. So we should limit our intake of junk food. Kasi nga po, by the word itself, junk po siya. Wala po siyang sustansya. Wala po siyang sustansya na maidudulot po sa ating katawan. Wala pong magagawa para sa ating katawan. Wala pong nutrisyon na ibibigay po sa ating katawan. So, bakit po natin sila kakainin? Wala na nga nutrisyon, toxic pa po sa ating katawan, di po ba? Kailangan po natin i-replace yung junk food with healthier choices naman, Katulad na lang halimbawa ng vegetables, ng fruits, ng grains, ng nuts na yan. So, lahat po ng plant-based products ay pwede po natin kainin because they are packed with nutrients, they have fiber, they have omega oils. Lahat po ng sustansya ay halos nandyan na po. Pero tandaan po natin, wala pong isang halaman na meron po lahat ng sustansya. Iba't ibang halaman po, iba't iba ang sustansya. May mga halaman po na mas maraming sustansya, may mga halaman naman na mas konti yung sustansya. Katulad na lang halimbawa po ng mga gulay po na hindi po masyadong green, katulad ng mga lettuce, Mas konti po ang sustansya ng lettuce compared, for example, to malunggay, to kangkong, to saluyot. Kailangan po natin kumain ng antioxidant-rich foods. So, paano natin alam na mataas po yan sa antioxidants? The greener the vegetables, the more colored they are, the more yellow, the more orange, the more purple they are, mas healthy po yan sa ating katawan. Packed with antioxidants po yan. Ano ba ang ginagawa nito mga antioxidants sa ating katawan? Tinatanggal po nila yung mga free radicals. Ano ba yung mga free radicals na yan? Yan po ay mga molecules na nagsisira po ng ating organs, nagkukos po yan ng sakit. Iba't ibang klaseng sakit from diabetes to hika to even cancer, hypertension at arthritis at kung ano-ano pa. Eat foods po high in prebiotics. Hindi po probiotics magkaiba po yun, Kasi po, yung probiotics po, ang iniinom mo po ay meron po yung mga lactobacilli, di po ba? Ito mga prebiotics naman po ay mga pagkain ito na nagpo-promote po ng ating health, ng ating pong GI tract, Kasi nga, sabi nga ng isang researcher po, life begins in the colon. Dito po nagsisimula yung ating sakit. Dito po nagsisimula yung ating buhay, sa ating pong bituka. Kasi di ba, lahat po ng pagkain ay naglalanding po sa bituka. Ngayon, kung hindi healthy yung ating bituka, paano po mailalabas ang mga toxins sa ating pong katawan? Kailangan po nating mas marami po tayong good bacteria na yan kasi pag mas marami po tayong good bacteria ay nagpo-produce po sila ng short chain fatty acid na nakakatulong po
para ma-detoxify po yung mga harmful chemicals po na naglalanding po sa ating bituka, no? Pagkain po ng mga unhealthy food na yan ay nagkukos para ma-alter po yung ating gastrointestinal tract ng mga bacteria. So, mas dumadami po yung mga bad bacteria kaysa good bacteria. At hindi lang naman po yung kinakain natin, kung hindi po yung mga ibang gamot na iniinom po natin, o kaya yung poor dental hygiene. Ngayon, hindi po maganda sa katawan natin pag dumami po yung ating bad bacteria. Kasi alam niyo po, itong ating good bacteria po ay nagme-maintain po yan ng ating health. Yung tungkol naman sa good sources of mga prebiotics na yan, we will discuss that in detail, no? Doon naman sa mga susunod natin na vlog. Pero yung example po niyan ay yung mga kamatis, yung oats, yung artichoke, onions, garlic. So, ito po yung mga example na tinatawag natin na mga prebiotics. Kailangan din natin bawasan yung ating salt intake. Kasi alam nyo po, itong asin, lalong-lalo na po, pag hindi po ito asin, na galing po talaga sa dagat or natural po, ano? Aba, sabi nga po ng World Health Organization din, kailangan 5 grams lang of salt a day po tayo or isang kutsarita lang po yung maximum a day. Kasi po pag sumobra po tayo ng asin sa ating pong katawan, ay magkukos po ito ng water retention at hindi po ito maganda. Kasi po, kasama po sa ihi po natin yung mga toxins, no, na meron po yung ating katawan. Kaya nga po, di ba, yung mga pasyente po na hindi na po umiihi ay kailangan na pong i-dialyze kasi hindi na po nakakalabas yung mga toxins na nandoon po sa loob ng katawan nila. So kaya po, bawasan po talaga natin itong mga asin at uminom po tayo ng mas maraming tubig para po umihi po tayo. May mga pwede din po tayo kainin para mabawasan din po yung asin ng ating katawan. At ito po yung mga potassium-rich foods, katulad na lang halimbawa po ng patatas, ng squash, ng sweet potatoes, mga bananas po yan, mga kidney beans, at saka mga spinach. Yung iba pa po ay i-mention din po natin yan, no, in our next vlog. So to summarize po, wala po ako sinusunod na diet sa aking mga pasyente. Minsan po ay pinapa-fast ko po yung aking pasyente. Depende po doon sa sakit. Pero ito po yung madalas ko talaga na sinasabi. Eat a variety of fruits and vegetables. Dapat mas marami pong gulay. 80% gulay, 20% lang po yung prutas. Kasi po yung prutas ay matamis. So sugar po ay pwede din po ma-convert yan to fat. So, iwasan po natin na kumain na masyadong maraming prutas. Siyempre po, kain po tayo ng mga grains, ng mga nuts na yan. So, iba't iba pong klaseng halaman. Huwag po isang klase lang pong halaman na inuulit-ulit po natin araw-araw. Tandaan po natin, lahat ng halaman po na ginawa ni God, na kainin po natin, may taglay po siya na kanya-kanya pong sustansya. Iba't iba po ang sustansya na kailangan po mapakinabangan ng atin pong katawan.